Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misa ba pro mga pagariamis ko Islam, mga Muslim, uway, na kaya buhaw pa man na kidbay sa akin sagyang kaya pa man na kalinimod, uway, na Roman nagtanong piya-piya sa paman na pamamagin na kitanong agyang kaya mga pagaritanong kaya man na niya na pandibati. Igirao pa man na namin na kitanong paman na miyaso at tanong na para sa mga kapatid na mga Muslim na takbira ay man na niya na pagusang tanong. Uway. Para sa mga kapatid namin na mga Christian, pag may narinig tayo na nagustuhan natin, magpalapak na lang tayo. Kaya makinig tayo ng mayos para sana mayroon tayong mapulot sa sasabihin dito ng mga kapatid natin na magdebate. Inshallah, saya ko buti man na suka po pa yung lalagang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, maraming salamat po President Amir Bukay. At mga kaibigan, gusto ko rin pong pasalamatan ating bigyan ng dangal ang Jamaah of Victory Central Mall Muslim Association. Isang takbo po para sa kanila. At buong puso po yung aming pasasalamat. At syempre po ang isang magiling na broadcaster. At malapit na rin yata maging konsehal. Andito na po ba ang ating binamahal at binagalang na kaibigan, si Sheikh Halil Mapandi. Takbir! At narin din po ang ating isang minamahal na kapatid, si Alim, Brother Alim Harun. Takbir para sa kanya. Takbir sa iyo, Brother Alim, nandito yata, pwedeng tumuho. Brother Alim, nandito ba siya? Ayan po siya mga kaibigan. At atin na pong buksan ang ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po yun, isang mahalagang abiso sa mga ibig pong magsala at yung hindi ayaw sumala sa pagsasala. Meron po tayo ditong pasukan kung saan pwede po ninyong gawin ang pagsasala sa may backstage po. Kahit hindi daw po sabay-sabay. Opo, pwede na po tayo pumasok sa loob para hindi po tayo magkaroon ng negligence sa ating pagsasala. At ngayon po, kung siya po nakahanda na para dire-diretso na po ang ating panatuntunan, ating pong tatawagin para po sa ating blessings, para sa ating biyaya, ay tatawagin po natin para sa isang pagbabasa ng banal na Quran, si Brother Al-Hussein Adam. Takbir. Andiyan po ba si Brother? Salam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من جنوبهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبى لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بخذع النخلة تساقط عليك رطابا جنيا. Maraming salamat. Si Brother Al Hussein Adam, muli po isang takbir. Isang malagang paunawa, ito po ay babasahin ko sa inyo ang kontratang nilagdaan ng dalawang mga Ginoo sa January 10, 2013 para sa kaalaman ng lahat. Nagkakasundo ang dalawang panig na sina Brother Rashid Mano Lindasan ng Islam Muslim Preacher, Debater, President of Siratal Maslakim Dawa Center, at Pastor Benray S. Probadora ng Gospel of Christ Philippines sa isang maginoong debate na may pagsang si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Ang unang tinindig sa loob ng 30 minuto ay si Pastor Benray Probadora. Pagkatapos ay cross-examination ng second speaker, Brother Rashid Mano Lindasan, sa loob ng 15 minuto. Ang ikalawang titindig sa loob ng 30 minuto ay si Brother Rashid Lindasan. Pagkatapos ay cross-examination ng first speaker, Pastor Benray Probadora, para sa loob ng 15 minuto. At 15 minutes rebuttal ng bawat isa. Mauna ang first speaker, pagkatapos ay second speaker. 10 minutes conclusion pagkatapos ng rebuttal. Ang nabitirang oras ay ilalaan sa pagtatanong mula sa mga panauhin o audience. Date of debate, February 16, 2013, Saturday, 2 p.m. Signed by Ustaz Rashid Mano Lindasan at Pastor Benray Probadora. At mga gilo na kapatid, mga minamahal kong kapwa ko Muslim at mga kapatid na born again at iba pa mga bisita, ibig ko pong ipaunawa sa inyo, mga kaibigan, na tayo po ay para sa kaisahan. Ika nga bilang isang moderator,
Bagamat hindi ko naman hinuhubad ng aking pagka-Muslim ay hindi po tayo magpapakita ng anumang bias. Sa madaling salita po, maging stricto po tayo sa pagsunod sa oras. Ibig ko pong malaman kung sino po ang hahawak po ng ating relos. Sino ang hahawak po ng orasan na ipapakita sa lahat? Sa huling minuto, for the last minute, ay warningan na po, o 5 minutes. Dalawang beses po tayo mag-warning, 5 minutes, saka 1 minute before na matapos po ang panahon, o oras, o minuto ng kanyang tindig. At mapipilitan po tayong patayan siya ng mikropono kapag siya pinahinto at di pa rin siya tumigil. Mag-i-stricto po tayo dyan. So, pag sinabi pong hinto po talaga. Ikalawa, sa mga magtatanong po sana, para hindi po magkaroon ng konting hidwaan, hilinawin po natin na ito ay kabilaan, hubang tinatawag nating alternate. Merong pila para sa mga magtatanong kay Brother Rashid, at may magtatanong po para kay Brother Benray. Pwede po kayo magtanong sa dalawa, no? Pero sisipiin po natin at pipilitin po natin na maging alternate po talaga. Number 2, 2 minuto lamang po in maximum ang inilalaan sa pagsagot. At kung merong counter reaction ng kabila, bibigyan po siya ng 15 segundo. 30 segundo, 30 seconds. No, para i-counter react yung binanggit ng tinanong. Malinaw po ba yun? Sa madaling salita po, ang reaction ay hindi towards sa question, kundi naman siya tinatanong. Ang kanyang reaction ay towards din sa sagot. Dahil sa ngayon po, hindi po tayo magbibigay ng follow-up question. Sa madaling salita, itanong nyo na pong lahat. Ang gusto po ninyong itanong, maaaring isulat o personal po ninyong sabihin. Lilimitahan na po natin ng 2 minuto ang pagsagot, pero hindi na po makakabalik sa inyo ang mikropono. Babalik po kayo sa huluhan ng pila kung gusto po ninyo makapagtanong ulit. Sana po ay maging malinaw po ito at maiwasan po ang sama ng loob. Malinaw po ba? Kung malinaw po, bigyan po ako ng isang takbir. Maraming salamat po. Wala nang sapat pang dahilan para hindi ko pa tawagin, no? Alangan naman magdebate ako mag-isa dito. Okay, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, akin na pong tatawagin sa panig po. Tama ba born again? Ang born again ay atin pong palakpakan si Pastor Benray Probadora. At sa kabilang panig, sa panig ng Islam, mga kaibigan, isang takbir kay Ustaz Rashid Madel Intasan. Ayun sa brother. Habang paparating sa brother, maaari ko na makita yung hawak po ng ating relos. At puno po tayo ng importanteng announcement. Huwag po kayo magpapabili na ibigay po sa akin yung kapiraso ng papel. Bagdagitin po natin kamakakayan. Nasaan po ang ating mga lawang relos? Mga lawang orasan. Pwede tayo manghiram sa baba. Okay, wala pa tayong malaki. Wala yung malaki. Pwede makita ng lahat. Wala. Okay, so abiso na lang. Maliban na lang kung meron ka kontra, no? Okay lang ba na meron tayong timer? Para sa lang po natin ng particular sa ating mga sarili. Yung cellphone na lang po ang gagamitin, okay lang po ba sa inyo? Wala po bang kontra?
Kung wala po, sa masigat ng palakpakan. Okay, medyo kulang tayo sa budget, no? Inaamin naman natin yan, no? Nakiharap na lang po tayo ng cellphone. So, mga kaibigan, mga kapatid, dito na natin patagalan pa. Narito po, dahil sa kanyang unang tindig, isang masigat ng palakpakan. Timer ready? 30 minutes. 30 minutes para kay Pastor Pedro Probadora, kanyang patutunayan na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon na ito at dapat sambahin. Muli po, 30 minuto, isang masinabing palakpakan kay Pastor Pedro Probadora. Bro, smile. Iwanag. Timer starts now. Bro, dinala ko sa taas. Ito, video ready yan. Iwanag dito. Yan, pala, dito Magandang pala. hapon po sa inyong lahat na narito ngayon, Kristiyano at Muslim. Kami po ay narito ngayon sa isang paksa, isang debate, namin po patutunayan sa aking pagpanig. Patutunayan ko na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahong ito at dapat sambahin. Meron po ako mga patunay at ebidensya mula sa Biblia at sa kasakuran na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahong ito at dapat sambahin. Unang-una, bago ko po dalhin sa inyo ang paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesucristo ay tunay na Diyos, kami po ay naniniwala na meron lamang pong isang Diyos ayon sa Biblia. Kagaya rin po ng inyong paniniwala. Kami po ay naniniwala sa Biblia na meron lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. At ito po ay sinasabi ng Biblia dito sa Matandang Tipan, sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, talatang 4, dito po ang sinasabi ng nakasulat. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Itinuro po ng propetang si Moises sa bayang Israel na sinabi po, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ito po si Moises, siya ay isang propeta ng Matandang Tipan. Itinuro niya na meron lamang pong nag-iisang Diyos. Maging man po ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ay nagturo na meron lamang pong nag-iisang Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi niya po ito sa 12:29 ng aklat ng Marcos. Ang sabi niya, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Kaya kami po bilang nagdadala sa mga Kristiyano ng meron po kaming sinasampalatayanan at kinikilalang nag-iisang tunay na Diyos. Ito po ay nasa Matandang Tipan. At kung ang Diyos ang tatanungin mo, ang pakilala niya rin sa kanyang sarili, hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, at lalong-lalo na hindi siya marami. Nag-iisa lamang po siya ang kaisahan ng Diyos na ito ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung ang Diyos ang ating tatanungin, ito po ang kanyang sasabihin. Dito sa aklat ng Propeta Isaiah, sa Kapitulo 44, talatang 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos.
Itinuro po ng Diyos mismo sa kanyang sarili na sabi niya, ako ang Diyos, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang Diyos. Huwag kayong magtakot o magsipangilabot man, hindi ko bagay pinayad sa inyo ng una at pinakilala, at kayo aking mga saksi, may Diyos magaliban sa akin? Oo, walang malanging bato at wala akong nakikilalang iba. Kaya sa turo po ng banal na kasulatan sa matandang tipan, itinuturo po na meron lamang pong nag-iisang Diyos. Kahit man po sa aklat ng Quran, ayon po sa inyong paniniwala, tinuturo po ninyo na nag-iisa ang Diyos si Allah. Ito po'y sinasangayunan namin na nag-iisa ang Diyos. Dito mababasa sa Quran, 112, talatang 1 hanggang 4, na ang turo ng Biblia at turo ng Quran ay meron lamang pong iisang Diyos. Ngayon, kung atin po aalamin sa Biblia, ito pong Diyos na ito na nag-iisa, siya po ay nagkatawang tao. Ulitin ko po, ang Diyos na nag-iisa, siya po ay nagkatawang tao. Kami po ay naniniwala na meron lamang pong iisang persona ang Diyos. Hindi po dalawa, hindi po tatlo, iisa lang po. Ang turo ng Biblia, itong Diyos na ito ay nagkatawang tao. Sapagkat ito po ay panukala mismo ng Diyos sa kanyang sarili sa matandang tipan pa. Aklat ng Propeta Isaiah pa rin, 46 talatang 10, ito po ang sinasabi ng Biblia, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. According to the our Lord, ayon po sa ating Panginoong Diyos, siya mismo ay may panukala sa kanyang sarili, na nagpahayag ng una. Yun po ang sinabi niya sa kay Propeta Isaiah, na ako ang Diyos, liban sa akin, walang Diyos, mga kapatid. Ayon po sa hula ng matandang tipan o ng banal na kasulatan, itong Diyos na ito po ay magkakatawang tao. Sapagkat, sabi po sa Biblia, sa hula pa rin ng Mikas, Kapitulo 5, talatang 2, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Mikas 5:2, ito po ang sabi, ngunit ikaw, Bethlehem, Efrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng muda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya, take note, mula ng una, mula ng walang hanggan. Meron pong pupunta sa Bethlehem ng Efrata, sa bayang Israel, na ang pinanggalingan niya, according to the Bible, ayon sa Biblia, galing sa everlasting, galing sa walang pasimula. Sino po itong galing sa walang pasimula na ito? Ito po yung sinasabi sa aklat ng Juan, ng pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Sa talatang 14, at ang Berbo ay nagkatawang tao, ayon po sa turo ng Biblia. Ang iisang Diyos na Berbo, siya po ay nagkatawang tao. At nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay naging taong totoo. Kung tatanungin niyo po ako, lalo na sa kapatid na Rachel, kung tatanungin niya po ako na si Yesu Cristo ba sa lupa, siya ba ay Diyos? Hindi po siya Diyos sa lupa. Ano? Sapagkat siya po ay nagkatawang tao na, naging tao. Ang turo po ng Biblia, ang Diyos na Berbo ay nagkatawang tao. Babasahin po natin ito sa aklat ng Juan 1:1. Nang pasimula, siya ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. In the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Sa talatang 14, in the Word was made flesh. Ang Berbo ay nagkatawang tao. Tumahan sa gitna natin, nakita ang aming kaluwalhatian. Ito nga, ang aming pong paniniwala, ang ating pong Panginoong Jesucristo sa lupa, siya po ay tao. Kaya nga po ang paksa na pinamuran ko, si Jesucristo ay tunay na Diyos sa panahon ito. Sapagkat nung panahon sa lupa, hindi siya Diyos. Nung siya'y nasa lupa, pero nung sa panahon ngayon, siya po ang Diyos. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi sa kanyang sarili, ako'y tao nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at hindi ginawa ni Abraham. Kung tatanungin niyo ako, sinabi ba ni Jesus na siya'y Diyos? Hindi niya sinabi yon sa lupa. Hindi sinabi niya yon sapagkat siya'y nagkatawang tao. Naging tao ang Diyos ayon sa turo po ng Biblia. At ito po ay sinasangayunan ng matandang tipan. Ngayon, meron po akong patunay na meron pa akong 10 premise o patunay na sa panahon ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At bago siya maging tao,
Sa panahon sa lupa, meron siyang dating kalagayan. Meron dati siyang pagiging Diyos. Bago siya maging tao, meron siya dating kalagayan ng una. Ito po ay sinasabi ng matandang tipan na binasa ko na po kanina sa aklat ng Mikas. Meron po akong 10 patunay, premise na pinatutunayan po ng Biblia at maging ng Quran na ang Panginoong Jesucristo po, bago siya maging tao, siya ay Diyos. Nung una. Sa aklat ng Mikas na binasa natin, ayon sa hula, ang papanggalingan niya ay galing sa walang hanggan. Sino po ang walang hanggan sa turo po ng Bible? Walang iba po kundi ang Diyos. Galing siya doon sa eternity. Itong Diyos na ito, ang sabi, magpupuno sa Israel ang pinagbuhatan niya mula ng una, siya ay pupunta, bababa sa Bethlehem ng Judea. Walang iba po kundi natupad po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang patunay ko po na si Jesucristo ay may kalagayan ng una. Bago siya maging tao, siya ay nakasulat doon sa sinabi ng Juan, nang pasimula siya ang Berbo. Ang Berbo ay Diyos at ang Berbo ay nagkatawang tao. Itong Berbo na ito, ginamit ko ito sa aklat ng Apokalipsis na katawagan sa ating Panginoong Jesucristo. Tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Revelation chapter 19, talatang 10 hanggang 16. Mga kapatid, pangatlong patunay ko po na si Jesucristo ay may kalagayan ng una bago siya maging tao at sa panahon ito siya ang Diyos. Tunay na Diyos sapagkat ang Diyos ay iisa lang. Siya po ay lumikha ng lahat ng bagay. Siya po ay creator, manlalalang. Sabi po ng banal na kasulatan, aklat ng Gawa 3:15, ito po ang sinasabi ng Biblia. Inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, at mga saksi kami sa mga bagay nito. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng banal na kasulatan, siya ay lumikha ng buhay. Kailan siya lumikha ng buhay? Nung nasa lupa siya, nung naglalakad siya? Hindi. Lumikha siya ng buhay nung siya'y Diyos. Nung siya'y Diyos, sapagkat ang Diyos lang ang manlilikha sa lahat ng bagay at nag-iisang Diyos lang. Ang Diyos lamang ang manlilikha. Siya ang creator. Ngayon, sinabi ng Scripture, siya ay lumikha ng buhay, inyong pinatay. Pinatay ng mga Hudyo. Kailan siya lumikha ng buhay? Nung siya'y Diyos. Pangapat ko po na patunay na si Jesucristo ay Diyos, bago siya maging tao sa panahon ito, siya mismo ang nagsabi. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ni Jesucristo. Ang sabi niya, bago pa si Abraham, ako'y ako nga, ando na siya. Nauna pa siya kay Abraham. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatang 56. Ito po ang sinasabi. Ang sabi po ay ganito, nagalak ang inyong amang si Abraham, na makita ang aking araw, at siya'y nakita at ako'y natuwa. At sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon nakita mo na si Abraham? At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Sabi po ni Jesucristo, bago pa si Abraham, ako'y ako nga. Alam ko po kayong mga Islam ay naniniwala na inyong amay si Abraham. Pero sabi ng Panginoong Jesus, o sabi ni Jesucristo, bago pa si Abraham, ako'y ako nga. Nakita ako ni Abraham. Sinong nakita ni Abraham doon sa Genesis chapter 17 verse 1? Ang Diyos ay nakita ni Abraham. Nakita siya ni Abraham. Kailan siya nakita? Hindi yung sa lupa. Nakita siya noon bilang Diyos. Yan po ang ating patunay na si Jesucristo ay meron po siyang dating kalagayan ng una. Ang dating niyang kalagayan ay kalagayang Diyos o yung pagiging Diyos niya. Panglima ko pong patunay na si Jesucristo ay Diyos sapagkat siya ang may sabi. Bumaba siyang galing sa langit. Si Jesucristo po ang may sabi, bumaba siyang galing sa langit. Ito po ang kanyang sinabi. Dito po sa aklat ng Juan sa Kapitulo 6, talatang 38. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban,
kundi ang kaloobang na nagsugo sa akin. Saan raw siya galing? Si Jesucristo po, ang sabi ng nakasulat, bumabang galing sa langit. At nabasa ko rin po dito sa inyong Quran, sa aklat po ng Quran, na siya rin ay sugo ni Allah. Si Jesucristo may sabi, siya ay bumabang galing sa langit. Ngayon, sinabi rin po ng Quran na siya ay sugo ni Allah. Kung siya ay sugo ni Allah, o sugo ng Diyos, maaari ba siyang magsinungaling? Hindi siya maaaring magsinungaling na sabi niya, bumaba akong galing sa langit. Hindi siya maaaring magsinungaling sapagkat ito rin ang nakasulat dito sa aklat ng Quran, 19 talatang 30. Ito po ang sinasabi. Basahin ko po sa Quran. Si Jesus ay nagpahayag katotohanan, alipin siya ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya na isang propeta. Sa 3:48 at 49 pa ng Quran, ito po ang sinasabi. Babasahin ko po. Sabi po ay ganito, at si Allah ay nagturo sa kanya, Jesus na aklat. Alalaong bagang isang suna, mga gawa sa salita ng propeta na walang kamalian, mga karunungan ng Torah, mga batas at tingin sa Ebanghelyo. Kaya dito po, pinatutunayan rin ninyo na si Jesus ay isang sugo mula sa kay Allah. Nangangahulugan po si Jesus ay hindi maaaring magsinungaling. Na sinabi niya, bumaba akong galing sa langit. Bakit siya galing sa langit? Sapagkat tagalangit siya. Bakit siya tagalangit? Sapagkat siya ay Diyos dati. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. At ang ating po ng patunay, kaya nga si Jesucristo nagsabi sa kanyang sarili, ang aking turo ay hindi galing sa aking sarili. Ang aking sinasabi ay mula sa Diyos at katotohanan ito. Kaya nga kung ang sugo na mula sa langit, hindi maaaring magsinungaling. Nung sinabi niya, bumaba akong mula sa langit. Bago pa si Abraham, ako nga. Katotohanan po yun. Hindi po maaaring kasinungalingan yun. Ayon po sa inyong patunay na siya ay sugo ng inyong kinikilalang Diyos. Kaya si Jesucristo, bago siya maging tao, siya ang Diyos. Pero nung sa lupa siya, tandaan po ninyo, ang aming paniniwala mula sa Biblia, nung sa lupa siya, hindi siya Diyos. Wala pong divine sa kay Kristo, sapagkat ang Diyos ay katawang tao na, naging tao. Ito po ang patunay ng kasulatan. Panglima po, ang anin po ng patunay, yung mga saksi ni Jesucristo. Sino ang mga saksi ni Jesucristo nung siya nasa lupa? Ang mga apostol. Ang mga apostol, saksi ni Jesucristo. Pinatutunayan nitong mga apostol na siya ay Diyos. Siya ay Diyos, mga kapatid. Mga kapatid. Sino ang saksi? Aklat ng Gawa, 1:8 hanggang 11, kung babasahin nyo dyan, siya, mga saksi itong mga apostol. At ano ang turo nila? Sabi ng Roma, Kapitulo 9, talatang 5, ito po ang sinasabi. Sa Roma, Kapitulo 5, talatang 9, ito po ang sinasabi. Na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa naman siyang Diyos na maluwalhati, siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Nung sinulat ito ni Apostol Pablo ang Roma, wala na si Kristo sa lupa sapagkat kinikilala niya na siya ay Diyos. Kaya bakit sinabi ko po, si Jesucristo ay tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Sapagkat ang aming pong pinatutunayan mula sa Biblia rin, ganoon na rin sa Quran. Si Jesucristo nung nasa lupa, hindi po siya Diyos. Kasi hindi sinabi ni Jesus, ako'y Diyos. Sinabi ni Jesus, ako'y tao. Bakit? Siya po ay naging tao na. Yung Diyos naging tao, ayon sa Biblia, siya ay nagkatawang tao. Pero yung pagiging tao niya, hindi hanggang ngayon. Hindi hanggang ngayon. Nagaya ng paniniwala ng iba. Ang pagiging tao niya, sa lupa lang. Kaya kung tatanungin niyo ako, si Jesus ba'y nagutom? Nagutom siya, hindi bilang Diyos. Siya ba'y tumanis? Tumanis siya, hindi bilang Diyos, hindi bilang tao. Sinabi niya ba ako'y Diyos? Hindi niya sinabi, sapagkat siya'y naging tao. Tao na siya. Pero pinatutunayan ko ngayon na bago siya maging tao, siya ang Diyos. At siya ngayon ang Diyos dahil yung pagiging tao niya, may hangganan yun.
yung pagiging tao ni Yesu Cristo na nag-iisa lang ang Diyos. Ngayon, ito po ang aking sinasabi sa banal na kasulatan, na itong mga saksi. Sino ang mga saksi? Ang mga apostol. 12 apostol, si Pablo, at ang mga kasama ni Pablo. Sa pagkaalam ko po, pinasisinungalingan niya po si Pablo. Pero si Pablo mismo ay nagsabi sa kanyang sarili na si Yesu Cristo, siya ay Diyos. Kaya dito po pinatutunayan namin mula sa Biblia na siya ay Diyos. At ano pa po, sa pangpito ko pong argumento, patunay na si Yesu Cristo ay Diyos sapagkat sabi niya sa 3:13 ng Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid ba kayang anak ng tao na nasa langit? Saan raw siya? Walang umakyat sa langit. Hindi siya bumalik sa langit sapagkat siya. Kaya siya bumalik sa langit sapagkat siya ay taga-langit. Sabi ni Yesu Cristo, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid ba kayang anak ng tao na nasa langit? Ito pala si Yesu Cristo po, taga-langit, ayon na rin sa sinabi niya. Bumaba siya dito. Kaya nga po itong pinatutunayan ng Biblia at maging sa inyong Quran rin na siya ay nasa langit na. Sabi po ng Biblia, siya ay galing sa langit. Babasahin ko po ang sinabi ng Quran sa 4:50, 158. Ito po ang sinasabi. Ang sinasabi po ng Quran, 100, talatang 4, 158, ito pang sinasabi. 59. At walang sino man ang kahit Kristiyano sa kasulatan ang maliban na mangyari na hindi mananalig kay Jesus. Siya ay isang sugo mula. Sugo lamang ni Allah, isang tao bago lumantad sa kanyang kamatayan at sa pangalawang pagbabalik sa mundo. Kaya si Yesu Cristo raw rin ay babalik sa mundo. Sapagkat si Jesus, sabi sa 158, datapat itinaas siya na Jesus sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling at si Jesus ay nasa kalangitan ngayon. Si Jesus ay nasa kalangitan ngayon according sa inyong Quran. Kaya nangangahulugan lang, ayon rin po sa pagtuturo ng Biblia, na si Yesu Cristo ay Diyos at siya po ay babalik na Diyos. Aklat ng Tito, Kapitulo 2, talatang 13, hintayin ninyo yung mapalad ng pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Siya po ay Diyos. Ayon po sa tinuturo ng banal na kasulatan. Siya rin ang may sabi. Revelation chapter 1, verse 7 and 8, siya ang Alpha at Omega. Ang una at ang uli. Sino po ang Alpha at Omega? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa panahong ito, siya ay Diyos. Nung siya'y bumalik sa langit, siya ay Diyos sapagkat siya'y taga-langit. Ang dati niyang kalagayan Diyos. Pero nung nasa lupa, naging tao siya. Sapagkat sabi ng Pilipos Kapitulo 2, siya'y nasa anyong Diyos. Kailan ang ano niya? Ano ang ano niya? Anyong Diyos. Hindi niya inarito. Kundi bago sinubad niya po ito. At siya'y naging tao. Pero bago po siya maging tao, anyong Diyos siya. Bakit siya anyong Diyos? Sapagkat siya ay Diyos. Ngayon, bumalik na po ang Panginoon sa langit. Siya po ay babalik na Diyos. At siya po ay Diyos. At inilamang po yun. Siya rin po ay sinamba ayon po sa mga patunay ng Biblia. Siya ay dapat sambahin sapagkat nung siya ay siya po ay sinamba ng marami pong mga patunay. Dito po sa aklat ng Mateo 2:5-6, sinamba rin siya. At sabi pa po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11. Ang sabi po dyan ay ganito, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya siya po ay sasambay. At maging anghel, siya po ay sinamba. Nung siya po ay tinukso ni Diablo, dumating ang mga anghel at siya ay sinamba. At ito ang sinasabi ng Hebreo. At siya ay sasambay ng mga anghel. Kaya sa mga Kristiyano, sinasamba namin na si Yesu Cristo ay Diyos sapagkat siya ay sinamba. Sapagkat ito po ang turo ng banal na kasulatan. Kaya pinatutunayan ko po sa marami pong pahayag dito sa Biblia na si Yesu Cristo ay tunay na Diyos sa panahon ito sapagkat bumalik na siya sa langit
Sapagkat ang dati niyang kalagayan ay tagalangit, ang dati niyang kalagayan bilang Diyos tagalangit, kaya bumalik siya doon, siya ay Diyos. Pero kung tatanungin niyo ako nung si Jesus may naglalakad, Diyos ba siya? Hindi po siya Diyos. Ayan, hindi po siya Diyos. Sapagkat ang aming paniniwala bilang extreme oneness, si Yesu Cristo ay tinatanggap naming tao. Walang dual nature sa lupa. Walang kalagayan Diyos at kalagayang hindi magkasabay yung divine nature na mangyayari sa lupa. Kalagayang tao lang siya. Pero yung pagiging tao niya, nagtapos po yun. Siya ay bumalik sa langit at ito po yung pinatutunayan ko. Siya ang Alpha at Omega, siya ay babalik, siya ay Diyos, siya ay nasa langit na nag-iisang Diyos sapagkat sa Biblia, iisa lang ang tunay na Diyos na walang iba kundi si Yesu Cristo sa panahon ito. Si Yesu Cristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin ayon sa turo po ng banal na kasulatan. Kaya, sana po, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming pinatutunayan. Si Yesu Cristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Meron po akong 10 patunay na si Yesu Cristo ay tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Sapagkat siya na ay bumalik sa langit. Ang dati niyang kalagayan ay Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, maraming salamat, Pastor Ben Ray Promadora sa kanyang unang tindi. Muli po, isang masigatong palakpakan. At para naman po sa unang rebatan sa kabilang panig, ating pagtatawagin ngayon na para sa labing naman ng grupon, rebatan Brother Rashid Marlon Pindasa. Takpulo. Allahu Akbar! Okay, wala na ito cross-examination. 15 minutes. Pero bago yan, gusto ko sabihin, para hindi kayo malito, sa unang buwan ng salita sa katuwating ng rasa, binigyan ko natin kasi ng konsiderasyon yung malayo at kanilang pinanggagalingan. Wala bata, dyan ka na bago. Okay, so, anytime, gusto rin dasal. Paglilinaw lang para sa mga kapatid namin Muslim, ano? Kasi hindi pa pamilya, yung iba nating kapatid, patungkol sa doktrina mo. Linawin ko lang, Pastor. Sabi mo, yung Diyos naging tao. Tama po ba? Nung siya po ay naging tao, naging Jesus po siya. Tama po ba? Tama po yun. So, kung siya po ay naging tao, siya po yung naging Jesus, wala na pong Diyos. Magandang tanong, tama po yun. So, ganun po yung doktrina. Para maintindihan po nila. Wala na pong Diyos at pagkat ang Diyos naging tao. So, nung yung Diyos po, nagdesisyong maging tao, naging Jesus nga, at bumaba sa lupa, linawin ko ulit, wala ng Diyos. Wala ng Diyos, 34 years. Na naging tao. Ilang taon po yung pastor na walang Diyos? 34 years. 34 years po. Ngayon po, iisa-isayin ko po para maging malinaw. Pastor, kanina binasa mo yung Quran namin. Binasa mo, chapter 19, Surah Maryam, 19 verse 30. Ang sabi ni Jesus dun sa Quran, Inni Abdullah. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Allahu Akbar! Doon po ba sa labasan nyo? Si Kristo ba alipin o siya si Allah? O siya po ang Diyos? Siya po ay alipin. O alipin. Tama po. Sabi ko, ganyan lang, sabi ko po, siya ay naging tao na kaya alipin na siya. Binasa ko rin sa Biblia, siya ay naging alipin. Ano ba niya na O sige po, sige po. Tanong lang naman to eh. Okay. Ito po. Sabi po ni Jesus, tataka lang po ako eh. Sabi po ni Jesus, sinagot sa Juan 7:16, sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo
sa akin. Allah. Kung wala na pong Diyos, Pastor, sino po ang nagsugo kay Jesus? Actually, kapatid, hindi natin topic yan, pero sasagutin ko Opo, pero maging malinaw. Nalito po kasi kami, pasensya ka na. Wala na palang Diyos nung nandito Okay. sa lupa. Noong si Yeso Cristo ay nasa lupa bilang tao, tumatawag siya ng Ama, may kinikilala siyang Ama, sapagkat siya'y tao na. Sino po yung nagsugo sa kanya? Yung kanyang dating pagiging Diyos. Sa kanya. Dalawa. Dalawa. Kapatid, yung dating pagiging Diyos niya, siya po yung Diyos, sabi ko, na nagkatawang tao. Nung siya'y nasa lupa, may tinatawagan siyang Ama, may kinikilala siyang Ama, sapagkat siya'y naging tao na. Pasensya na, medyo sumakit yata ulo niya. Anyway, sabi ni Kristo, linawin ko lang, Pastor, ito lang paglilinaw lang. Wala Sige, nang sige. showdown dito. Sabi ni Kristo, yung turong dala-dala ko, hindi akin yun, kundi sa nagsugo sa akin. Pastor, naintindihan niyo ba yung sinabi ni Kristo? Naintindihan ko, pero sana kapatid, maintindihan mo yung ibig Opo, sabihin. opo. Yung ibig sabihin, ganito. Opo. Okay, para makita natin. Sabi ni Jesus, ang aking turo ay mula sa Ama. Nagsugo sa akin. O nagsugo sa akin. Sino po yung nagsugo sa kanya? Yung kanyang pagiging Diyos yun, bilang siya Diyos, sinugo niya yung siya nagkakawang tao, kaya siya naging tao. Bilang tao. Tandaan Opo. mo ninyo, Ang ibig nyo sabihin, bilang tao, may opo, tinatawagan siyang para hindi kami malito, Pastor. Ang ibig mong sabihin, ang nagsugo sa kanya, sarili din niya. Okay, policy na yan, kasi hindi yan ating paksa. Sana makita mo, hindi natin yung paksa. Pasensya na po kayo, okay? Nililinaw lang ho natin yung doctrine mo kasi may kinalaman sa pagsama ko. Kaya nga, pero pinatutunan. Kasi sinabi mo to ang cross-examination base sa mga sinabi mo. Opo. Sabi mo wala ng Diyos. Pastor, kanino nagdasal si Kristo kung wala ng Kapatid, hindi yan paksa. Kung gusto mo yan ang paksa natin, patunayan kung 34 years walang Diyos. Ayaw niyo pong sagutin yun. Nililinaw ko lang po Tanungin mo ako kung si Yeso Cristo ba ito? Sabi niyo kasi kanina wala ng Diyos, di po ba? Sinabi ko. Opo. Para maging malinaw sa Muslim, medyo urig po yung ano niyo Kaya nga sabi ko, kami po yung nagtuturo na extreme oneness. Walang Diyos. Nung siya naging tao. Okay. Pwede po ba kayong makabasa sa amin ng malinaw na talata, ang Diyos po, yung Diyos na lumalang sa atin, ay naging tao. Ano pong talata? Basahin natin. Opo. Ang Diyos, Pastor, ganito po. Pamilyar po ako sa talata ng Biblia, huwag kayong mag-alala. Ang hinahanap ko po sa inyo, sabi nyo, ang Diyos ay naging tao. Meron po bang salitang ang Diyos ay naging tao? Sa konteksto ng talata ng Juan 1:1 at 14, makikita mo yung idea. Kapatid, sana sundan Ano mo po lang ito ano po nakalagay sa 1:1 po ng nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Sa talata 14. Linawin ko po. At nagkatawang tao ang berbo. Okay. Ang berbo na ito sino? Ang Pastor, Diyos. medyo binilisan niyo yung basa Isa-isayin natin, linawin natin. Dito sa Bible ko, mas malinaw para mas maging malinaw po. Babasahin ko po yung uno-uno ng 1 Nang pasimula ang salita o ang berbo. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sino po yung salita, Pastor? Sino po yung salita? Kapatid, wala na yan sa paksa. Pinanggit mo yung uno-uno ng 1 Nililinaw ko ngayon para maintindihan po. Ang sabi doon, pakinggan nyo. Kasi hinahanap ko sa iyo, ang Diyos ay naging tao. Wala naman sa talatang yun, ang Diyos naging tao Babasahin natin sa isa. Una, nang pasimula ang berbo. Sino po yung berbo, Pastor? Ang Diyos. Hindi. Sino po yung berbo? Ang Diyos. Yung po yung Jesus. Ang Diyos po. Okay, ayun. Ang berbo ay Diyos. Okay. Kung yung berbo ang Diyos, ito problema, Pastor. Nang pasimula ang berbo. Diyos daw yun, di ba? Nang pasimula ang Diyos. Ang Diyos kasama ng Diyos. Ganito yun, Pastor, sino po yung kasama ng berbo na Diyos? At ang sabi, ang Diyos, ang berbo, sabi mo, Diyos yun, kasama ng Diyos. Magkasama to, Pastor Okay, tapos Sino po yung kasama Okay, sasagutin ko dahil actually yung tanong mo labas sa paksa.
Pero sasagutin Binasa mo, Okay. unuhunuhan, Kasi ang paano hinahanap ko babasa? sa akin kanina, saan mababasa sa Biblia na ang Diyos nagkatawang tao? Yan ang una mong Opo. tanong sa akin kanina. Sasagutin ko muna ito. Ang sabi ng nakasulat, ang verbo ay Diyos. Sino Sa pa yung kanila, kasama? 14. Sino pa yung kasama ng verbo? Tapusin ko muna yung sagot ko doon sa tanong muna, saan mababasa na ang verbo o yung Diyos ay nagkatawang tao, naging tao? Andyan sa konteksto, sasagutin ko muna yun bago yung pangalawang mong tanong. Sa talata, ang verbo ay Diyos. Sa 14, ang verbo na Diyos ay nagkatawang tao. Yan doon na yung Diyos na naging tao. Okay, pangalawang sagot doon sa tanong mo. Sinabi mo sa akin, yung verbo ay sumasa Diyos. Yung verbo po sa Greek is logos. Yung logos na yun, yung salita, at saka yung nagsasalita, hindi po magkahiwalay. Hindi po dalawa. Iisa lang po. Yung nagsalita at saka yung Diyos na salita, iisa lang sila. Salita, halimbawa yung salita So ko. yung, sinasalungan po yung salitang magkasama. Yung magkasama po yun, Parang ganito yan, kapatid. Pareho Yung lang po. salita ko, Opo. at saka yung ako, hindi sila hiwalay. Iisa sila. Kaya kasama ko yung salita ko. Ganun yun, kasi hindi po sila dalawa. okay po. Ito po, isang patanong, ilang minutes na lang kapatid? Ilang minutes na lang, timer. Apo. Sabi po ninyo, binasa niyo yung Quran, nililinaw ko lang pastor para maging malinaw po. Binasa po niyo yung Quran, ang sabi po ninyo ay alipin po ni Allah si Jesus. Tama po ba? Ayon sa nabasa ko sa Quran, Meron po ba kayong nabasa sa Quran si Jesus po ang Diyos? wala po akong nabasa. Wala po. Okay po. Malinaw po. Ngayon, paksaho natin. Si Jesus po ang tunay na Diyos sa panahon ito. Ano po? For clarification lang, pwede ho ba niyong mabasa po sa amin? Meron ho ba kayong talatang mababasa? Si Jesus ang Diyos sa kasalukuyan o sa panahon ito? Pinatunayan ko na kanina sa binasa ko. Basahin ko ulit para makita mo kapatid. Si Jesus po Pastor, sandali lang pastor. Pastor, baka nalilito ka. Sabi mo, yung Jesus, tao. Tao pa? Tao pa. Okay. Tao sa nung nasa lupa. Tao sa lupa. Okay. So yung Jesus, tao po. Yung Yesus sa lupa, nung nasa lupa Okay. siya tao. Okay. Ngayon, Diyos na siya. Jesus pa rin siya. Tapos na yung pagiging tao niya. Tapos na ba yung pagiging Jesus niya? Ay, yung pangalan ko, ikinapit na sa kanya. Ay, kinapit Tinawag na. na. O kumbaga, yung pangalan niya, dinala niya na ngayon. Opo, okay po. So siya po ay hindi Diyos na. Diyos pa rin siya ngayon. Bumalik na siya ngayon. Dahil bumalik na siya sa kalangit. Sapagkat sinabi ko kanina, siya ay galing sa langit. Siya mismo ay may sabi, naaakit ako sa kinarungan. Linawin lang ko natin para maging malinaw sa Muslim. Okay. Hindi naman kita inaano eh. Meron po ba kayong malinaw na talatang mababasa sa amin sa Biblia? Si Jesus po ang tunay na Diyos. Ang Diyos po sa panahon ito. Kasi ilang pakso natin. Ayaw mo ng ibang mga issue. Actually, kung hahanapan mo ako ng word for word, binasa ko na sa'yo kanina, pinatunayan. So meron po ba word by word? Wala po. Word for word, na nakasulat na ganyan, wala ka. Salamat po. Nakasulat Yun na ganyan. po tanong ko. Kakapataw Pinatunayan po ko yan. sa'yo kanina, na seso questo ay Opo, mamaya na po kayo magpaliwanag. Basta ang mahalaga po, wala po doon. Yun po hinahanap ko sa inyo. Okay. Ito po. Sabi ho ninyo. 5 minutes. Ilang minutes na lang? 5. Okay. Ito po, Pastor. Para maging malinaw po muli sa aming mga Muslim. Sabi ho ninyo, yung Diyos po ay naging tao. Tama? Tama. Opo. Sana pasagutin mo to kasi ito yung doktrina mo. May kinalaman sa paksa natin to. Nung ang Diyos po ay naging tao, inalis niya ang kanyang pagka-Diyos. Tama? Tama. po? At wala ng Diyos for 34 years. Tama Wala po na, ba? sapagkat siya naging tao na. Nung po siyang bumalik sa langit, sinuot niya po ba ang kanyang pagka-Diyos? Binasa ko kanina sa iyo, pinatunayan ko na panukalan ng Diyos. Sa pasimula pa siya na ay may Hindi, ito panukalan. po. Meron ba kayong mababasang talata sa Biblia na nung si Kristo ay nasa langit na, ay naging Diyos po siya? Babasahin ko. Bumalik siya sa pagka-Diyos. Okay, ito po ang nakasulat sa Book of Revelation. Kasi sa chapter 5, ito po ay nangyari sa langit. Verse 12. Na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay
tumanggap ng kapangyarihan. Bakit karapat-dapat raw ang kordero tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, karunungan, kalakasan, kapurihan, kaluwalhatian at pagpapala? Yung kordero pagbalik sa langit, yung kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian, karangalan, yun yung pagiging Diyos niya, siya ay bumalik sa kanya. May nakalagay pong pagiging Diyos niya. Kapatid, yung... Sige, salamat po, salamat po. Yun ang hinahanap ko sa iyo, Pastor eh. Huwag mo paliwanag sa akin yung talata. Kasi kami mga Muslim, gusto namin word by word. Di ba? Okay. Ngayon, binasa mo kanina, Gawa, chapter 3, verse 16. Ano? O 15. O 6:15. O. Sabi mo, at inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos. Pastor, binasa mo to, dapat sagutin mo. Sabi mo si Kristo manlalala. Binasa mo Gawa 3:15. Ang sabi doon, at inyong pinatay ang may akda ng buhay na binuhay ng Diyos. Sino po ang bumuhay kay Jesus kung hindi sa Diyos? Ganito yon, kapatid. Actually, sabi ko nga, nabas ka sa paksa, pero Ano na ba sa paksa? Binasa mo eh. Kaya, Ang cross-examination, Pastor, kasi base sa binasa mo. okay, ganito po yun. Yung sinabi po ng Biblia, siya ay pinatay, siya ay lumika ng buhay. Binasa ko kanina, lumika siya ng buhay nung siya ay Diyos. Pinatay siya nung siya ay tao. Binuhay na maguli ng Diyos. Anong ibig sabihin na siya binuhay na maguli ng Diyos? Sa realidad, o sa pangyayari, hindi ang Diyos mismo na ang bumuhay sa Kanya. O yun ay panukala ng Diyos. Hindi po Diyos ang bumuhay. Kaya po namin patunayan sa Biblia na hindi Diyos sa realidad. Kung hindi po Diyos ang bumuhay sa kanya, bakit po nakasulat? At siya'y binuhay ng Diyos. Una-una, panukala po ng Diyos yun. Ang ibig sabihin po ng kapatid, ganito yun. Sandali lang po. Para makita niyo po yung konteksto, ano? Sinabi ko na kanina, naniniwala kami, iisa lang ang Diyos. Ang Diyos naging tao. Ito, tanong ko, sino po ang bumuhay kay Kristo? Ang bumuhay po ay Ang Diyos. anghel ng Diyos. Anghel ng Diyos? Wala naman nakalagay na anghel. Sa pastor naman, oh. Papasahin ko, kapatid. Gusto ko, ilalatag ko sa iyo mamaya para makita mo na yung anghel sa realidad, sa katunayan, yun ang bumuhay sa kanya sapagkat siya naging tao na. Pastor, sa 12 alagad ni Jesus, nagsugo siya ng 12, di ba? Meron po bang nagturo sa 12? Huwag mo muna sa 1 minute, hindi kasama. Meron po bang nagturo sa 12 alagad ni Jesus na si Jesus ang tunay na Diyos sa kasalukuyan? Ito po ang sabi ng kasulatan sa Juan 5:20. Basahin ko. Dali po, sandali po. Alam ko yung nasa Juan 5:20. Ayun na, nakita, alam mo naman pala eh, bakit mo itatanong sa akin? Alam mo naman pala eh, bakit mo pa itatanong sa akin? Di sumasangayon ka, na-distrain. Hindi naman dapat yung isagot mo eh. Kapatid, Ang inaangat ko sa'yo, mga 12 apostol ni Kristo. Eh si Juan, sino ba siya? Hindi ba siya kabilang sa Hindi. 12? Hindi. Ang sumulat ng Juan, hindi naman alagad ni Kristo. Hindi, kapatid. Huwag natin pag-usapan yan. Nagkakamali po Huwag kayo. natin pag-usapan Kaya yan. kaya nga, tinanong niyo sa Yan akin. ay patungkol sa Biblia nyo. Problema ng Biblia nyo yan. The siguro, writers of sa God atin sa ay hindi po si Jan ang sumulat. Pero hindi Okay. mo kayang tutulan yun na si Juan ay alagad siya ng Panginoong Yesus. 5 seconds. O sige, 5 seconds. Tapos na. 5 seconds. Isang takbir. At palahanan. Okay, medyo, alam ko, very exciting to yung ating debate ngayon. Marunong pa kayo usap, huwag po kayo pinatagalitan ha. Baka sususi ha. Iwasan na po natin yung, ano nga, yung channel ha. Medyo, mainit na rin yung dalawa. Huwag natin gatungan. Ganito yung ayaw tayo sa mga with the permission of Brother Rashid, Brother Bernay. A few second break, magkakaroon tayong transition, mag-upgrade tayo ng sound system. Okay, Pastor, okay lang ba? Mag-upgrade tayo ng sound system, mas magagandahin. Okay lang ba ng ilang segundong break? Bago yung... Okay na po, para mas marinig kayo ng lahat. Okay na po.